As of now, ma'am, dito po sa lugar ko, kahit papaano okey naman po kami, pero karamihan po is dun sa part na malayo sa'min, ma'am, ano po, wala pong tubig, wala pong kuryente. Pero dito po sa'min, kasi medyo maayos naman po yung hindi gano'n naapektuhan yung bahay namin, okey naman po. Pero sa paligid po namin, ang dami pong walang kuryente at walang tubig. Nung time na, naramdaman ho ninyo itong malakas na paglindol, gaano po yung kumbaga, damage din nito nadala diyan po sa inyo pong, lugar? Ay grabe ma'am, nakaka-trauma po. Tayo pong Pilipino ma'am, sanay po tayo sa malakas na baha. Pero tay 'pag ano sa lindol ma'am, bihira po kasi sa Pilipinas. Pero ngayon, sa 7 years ko na rin po dito ma'am, may mga lindol-lindol na rin po. Pero first time po nakaranas ng gano'n katindi, parang nasa roller coaster ka talaga nung time na yun. Kaya nakaka-trauma po sa part din. Kasi after nung malakas na lindol, nung bandang 4:30 po ng hapon kahapon, is tuloy-tuloy pa rin po yung aftershock niya until now po. May mga aftershock pa pong nangyayari. Kaya nakaka-trauma po sa part namin. Pero kailangan namin lakasan din ang loob namin kasi nasa malayong lugar na kami at maging alerto sa mga pangyari. At pwede pang maging mangyari dito. No? Ano yung, kumbaga ginagawa ho ninyo yung time na naramdaman ho itong malakas na lindol? Eh, ma'am, natutulog po ako talaga kasi kakagaling lang din po namin sa trabaho no'n, eh. Time po talaga ng pahinga namin 'yun kaya nakakagulat. Yung kung napanood niyo po yung video ko, ma'am, talagang nakatulog lang po ako sa sofa. And yung pagbagsak po ng cabinet, buti naging alerto po rin ako at swerte rin po talaga, hindi naman po biro talaga, yung may bote po, kung napansin niyo po 'yun. May bote po sa ano, dun sa may cabinet and thankfully, split seconds lang po siguro kung wala yung bote, pagkabagsak ng cabinet nakatayo po ako agad kaya ayun, thank God at safe naman po kami lahat dito mga katrabaho ko. And as of now po, wala pa naman ako nababalitaan na may nangyaring masama po sa mga kababayan nating Pilipino. Pero sa part po ng ano, mga hapon parang meron pong nawawala sa mga nasa mall po and ayun po. Sa may saan part kayo diyan, sir? And, anong intensity, yung naramdaman ho ninyo? 7.1 po ma'am sa Yatsushiro Kumamoto, Japan po kami. Diyan mismo sa epicenter kayo, sir? Opo, opo. Okey. So, nung nangyari po yun mga ilang segundo or minuto din po ba katagal? Siguro mga 1 minuto rin po 'no. 30 seconds to 1 minute po siya ma'am. Kaya Okey. nagulat po kami talaga kasi nagkakalindol po nito mga 2 to 3 seconds lang, ganun lang po. Pero yun po sobrang tagal talaga, na niyayanig ka talaga, eh. So, after nung, malakas na lindol po, sir, ano na yung mga situation po diyan? Lumabas na kayo diyan po sa tinitirahan ninyo? Ayun po ma'am, may marami pong ano, mga pipe, mga nabagsak na bubong, and yung dito po sa katabi namin ma'am, nabagsakan po ng bahay yung ano, eh, buti na lang po naka-react din sila nakalikas ka sila agad. And sa paligid ko po kasi ma'am dito po sa'min puro siya farmhouse kaya kahit papaano medyo okey kami. Mga bakal po yung farmhouse, yun po. Pero dun sa bandang paligid po malayo-layo, yun po mga bagsak talagang bahay. Okay. So, yun na nabanggit ninyo, yung iba wala na ngayong kuryente. Hanggang ngayon, wala pa rin po silang supply ng kuryente? Yes po ma'am, tapos po tubig. Buti na lang po meron pong mga center. As of now ngayon kakabasa ko lang po may mga supply po na galing sa gobyerno siguro ng Japan ma'am na di-distribute po ng mga tubig. Pero as of ako ma'am, sa part ko buti na lang po swerte and may kuryente, may tubig po kami, wala naman po kaming problema kaya relax po kami ngayon. Pero yung iba po dun, naghahagilap po ng tubig at baka pumila po dun sa ano, center. Nagpa-panic buying yung iba. Nagpapanik, marami na po nagpapanik buy. O nakita ko nga po, no, na nagkakaubusan na sa mga grocery stores. Oo, pero bukas pa naman po ito pong mga convenience store.
Ganda rin mga option. Ano po, ma'am? Sorry. Oo. Bukas pa rin naman ba ito pong mga tindahan po? Opo, meron pa naman po bukas. Marami kasi ng sir, so pa yung mga na-damage. Hmm. Paglagay ng mga So, pandis, kayo po, nag-panic buying din po. hindi pa na. Ay, hindi pa naman po. Sakto po kasi kaka-restock lang po namin. May full stock pa po yung rep namin dito. At wala naman po kaming problema sa tubig. Tap water lang din po kasi kami dito, ma'am. Trial sir. Pero ngayon, wala bang trabaho or cancel din po ba yung mga klase? Cancel po ang trabaho namin ngayon, ma'am. Oo. Pati po yung klase sa eskwela? Siguro po, ma'am. Kasi po, naano rin po ang ano eh. May mga eskwelahan din po na talagang Opo, opo. Okay. So, yun pala yung situation. Mabuti po, safe po kayo. And again, wala pa namang reported na mga Filipino community na talagang affected nito po. Although kayo ay affected na naman nito pong lindol, pero wala yung like nasugatan, injured or casualty. Yes po. Awa naman po ng Diyos, ma'am. Okay. May panawagan po ba kayo or ano yung action ngayon ng government dun sa Japan? Ngayon po, nag-action po siguro sa mga center po about sa food and sa mga tubig po. Ayun pa lang po ang nababalitaan namin kasi kakaano lang din po. Ma'am, ayun. May mga hotline po, may mga center na pwedeng evacuatean sa mga kababayan po natin dyan. Check nyo lang po. May mga nag-a-assist din naman po mga sensei, mga kumiay po na pwede kayong tumakbo po doon kung nasa ano po kayong sitwasyon. And marami naman po sa Facebook, kontakin nyo lang po, search nyo lang po yung mga hotline at center po. Opo. Saan po pala kayo dito, sir, sa Pilipinas? And baka may mensahe din kayo sa mga family po ninyo, friends na nag-aalala po kayo sa inyo dyan. Ay, shoutout po, taga Paranaque, Moonwalk po ako. And ayun naman po, sa mga nagbe-message at mga nag-aalala po sa akin. And pasensya po, di po ako naka-reply agad and medyo ano pa po fresh pa po yung pangyayari. And as of now, safe naman po ako. Maraming salamat sa nagbe-message sa akin. And ayun po, sa mga kababayan natin na may pamilya din po dito sa Japan, hopefully, and maging sana safe po yung mga pamilya nyo. Pero as of now, wala pa naman po nababalitaan masamang nangyari sa mga kababayan natin. Pero andun din lang po talaga yung trauma. Pero yun, kailangan nating magpakatatag kasi nasa ibang bansa tayo at malayo sa pamilya. Oh, And yun lang po. Maraming salamat. yan, sir, saan? Nung trabaho po ninyo ngayon dyan sa Japan, sir, sa loob ng 7 years na po kayo nandyan? Tomato farmer po, ma'am. Okay. Tomato farmer. Yes po, yes po. Okay. Sige po, So, ingat po kayo dyan, sir. And, yun nga, nabanggit ninyo na traumatic experience ito, first time na nangyari sa inyo during nandyan kayo ngayon sa Japan. Nakatulog ba kayo ng mahimbing or kamusta po ngayon ang pakiramdam? Ay, hindi po kami nakatulog ng maayos. Kasi tuloy-tuloy nga po yung ano eh. Pero ngayon, babawi siguro po. Kasi medyo hindi na po ganun kabilis yung sunod-sunod na aftershock. Yung madaling araw po, grabe pa rin po ang uga eh. Kaya hindi ka talaga papatulugin eh. Pero ang importante po nun, kahit ganun, at least safe po kami. Thank you so much po, sir. And ingat po kayo dyan sa Japan at sa ating po mga kababayang Pinoy po. Keep safe po kayo dyan sa Japan. Salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you po.